Acts chapter 17. Actually, yung first part lang nung 17:28 ang ating babasahin. At kinakanta nyo na yan before. For in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets said, for we are indeed His offspring. Tayo po ay manalangin. Father God, in You we have our being. And indeed, even in Genesis, Lord God, You showed us that in You we have our being, Lord. Sa Iyo kami nagmula, at Ikaw lamang, Panginoon, na may hawak ng lahat. And as we study, Lord God, the attributes of God, I pray, Lord, na Kayo ang siyang manguna sa amin ngayong umaga. To have the meditation, O God, na magkaroon kami ng reverence before You dahil sa mga attributes na ipapakita mo sa amin. Thank you, Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayong actually itong preaching ko po, this is a two-part. Sa susunod na linggo yung part 2. So, kung lalagyan natin ng title, this is Attributes of God, part 1. So, ano yung ibig sabihin ng attributes? Pag sinabing attributes, anong ibig sabihin? Katangian. Or, ito yung mga karakter o yung mga bagay na ipinapakita ng ating Diyos. So, pumili po ako ng iba't ibang mga attributes. Actually, masyadong marami according to different theologians, yung iba't ibang mga katangian ng Diyos. Pero, pinili ko lang yung mga pinaka-importante for us to ponder and for us to meditate on it. Ano ba yung mga bagay na dapat nating ma-realize kay God? Ano ba siya? Okay? I know most of you have watched yung pelikula dati noong 1980s na God Must Be Crazy. Sino nakapanood na sa inyo noon? God Must Be Crazy, 1, 2, 3, yung African na maliit. Ano pangalan niya? Ano mo ito yung pangalan ng African na yun? Na nagsimula ang storya nung merong Coca-Cola bottle na nahulog dun sa ulo ng isang tribeman. Tapos, yung Coca-Cola bottle na yan ay iniisip nila na it came from God. Galing sa Diyos. Bakit? Kasi this Coca-Cola bottle na nagamit nila sa maraming bagay. Yung iba sa kanila, yung balat ng ahas, kiniskis nila sa Coca-Cola bottle, naging leather. Yung iba naman sa kanila, kumuha ng pintura, yung labi ng Coca-Cola bottle, nilubog nila doon, naging pang-design. Okay? Yung iba naman, ginawang pang-pit-pit ng halaman or pang-dikdik. Kaya it's very useful sa kanila. Inisip nila na this Coca-Cola bottle came from heaven. Kaya naman ito nahulog kasi merong isang isang nakasakay sa eroplano na uminom ng Coca-Cola at tinapon niya yung kanyang pinag-inuman doon sa tapat nung tribe doon sa may Africa. Kaya nahulog doon sa isang tribesman nung isang tribe doon sa Africa na yon. Tapos, na-realize ng leader ng tribe na hindi rin maganda yung nagagawa ng battle na yon. Bakit? Kasi nung nahawakan nung isa, nung nagalit siya dahil matigas itong Coca-Cola bottle, pinampukpok ito dun sa ulo ng isang kasamahan nila sa tribo. So, ang ginawa nitong leader ng tribe, kinuha niya yung bote at gusto niyang isoli dun sa kung saan ito nanggaling. So, pinipilit nilang ihagis kung saan, pinipilit nilang ibalik dun sa langit, pero bumabagsak ulit yung Coca-Cola bottle. So, yun yung nakakatawa doon. Kasi makikita natin yung ignorance dahil hindi nila alam kung ano yun. Until one time, merong nakausap itong tribeman na ang sabi sa kanya, hindi, nakakita ako niyan doon sa isang mga puti, mga taong puti na ginagamit nila, iniinuman nila yan. So, sabi ng tribeman, o sige, ibabalik ko yan doon. So, doon na ngayon nagsimula yung iba't ibang mga pangyayari sa buhay nung yung bida doon sa God Must Be Crazy.
Kung saan-saan siya napunta, meron siya napuntahan ng mga sundalo, mga pirata, kung ano-ano yung mga napuntahan niya because dahil gusto niyang ibalik yung Coca-Cola bottle. Lumabas yung pelikula na yun, okay, at pinagtatawanan siya ng maraming tao kasi meron tayong concept kung sino at ano ang Diyos. Tama? Kaya sila ganun, and that is the reality dun sa mga areas na walang pagkakaalam sa Diyos kung sino ang Diyos o ano ang Diyos. Actually, pagka nakakausap kayo ng ibang mga religion, pinagtatawanan nyo sila kasi ang pananaw nila kay Jesus, tao lang. O kaya, yung iba, pag nakakausap kayo ng mga Muslims, parang sinasabi nyo, minamali nyo sila kasi ang pananaw nila sa Diyos, hindi nila tatay ang Diyos. Nabanggit ko nga ito nung Friday, ang mga Muslims, ang pananaw nila, hindi nila pwedeng tawagin yung kanilang Allah ng si Allah. Bawal yun. Kasi yung reverence nila ganun kataas, kaya ang tawag nila ay lagi doon sa definite article, yung merong ang Allah or the Allah. Hindi pwedeng si Allah. Hindi pwede yun. Bawal yun sa kanila. And it is also a disgrace sa mga Muslim na tatawagin mo yung God as Father God. Because you are only created. Bakit mo siya tatawagin tatay, ginawa ka lang niya? Okay? Kaya yung binasa natin kanina sa Genesis, kung tutuusin, it should bring everybody in reverence to God. Sabi nga ni Jojo, ang sarap sigurong isipin nun, sinasabi niya lang, ching, yan nangyayari na. Okay? Actually, dapat tayong matakot kay God. Dahil every time na magsalita siya, pwedeng mangyari ang lahat. Tama? Tama po. Okay? May iba pa tayong mga pinagtatawanan. Halimbawa, yung iba na mga Christians pinagtatawanan yung Mayan prophecy na December 21, year 2012, ay hihinto na yung Mayan calendar. Tapos, yun na yung end of the world or baka may mga dumating na mga ET. Oo. Pinapanood ko kasi yung sa History Channel yung Ancient Aliens. Wala lang. Gusto ko lang mapanood kung paano nila paglaruan yung imagination nila. Actually, yung mga ancient tribes, kung mapapansin ninyo, parang pag pinag-isipan nyo, bakit nga naman nila maitatayo yung pyramid? Halimbawa, sa Mayan region, Mexico yun sa Mexico. It is the most perfect pyramid na naitayo. Yung mga pyramid sa Egypt, wala pa naman, wala pa namang mga crane, wala pa namang mga tumatabas ng mga bato, pero the stones were perfect. So, iniisip nila that they were aliens na tumulong sa mga ancient tribes para mabuo yung mga technology na yon, katulad ng mga pyramid. Tapos, magugulat daw kayo kasi yung mga anito nila, kasi kung mapapansin niyo yung mga itsura, parang may mga helmet. So, nung pinapanood ko nga, parang matatawa kayo. Kung hindi kayo nag-iisip, pwede ka mapaniwala and matatakot ka na pagdating doon sa December 21, 2012. Okay? So, kayo, kung gusto nyo maniwala doon, okay lang. It's up to you. Okay. Ngayong umaga, ang gusto ko ibahagi sa inyo is some of the attributes of God. Pinag-aaralan ko sa theology, pero gusto ko ibahagi ito sa inyo kasi lahat tayo meron tayong concept kung sino ang Diyos. Lahat tayo meron tayong concept kung sino ang Diyos. Actually, meron akong kausap na nung wala pa ako sa DTI, meron akong nakausap na isang taga mega church, tapos nagkakwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, anong pananaw mo regarding the virgin birth? Sabi niya sa akin, ang virgin birth, ganito yan. Nung nagbuntis si Mary, hindi bumukas yung sipit-sipitan ni Mary nung nanganak. Kaya nanatili siyang virgin. Ano yung ibig sabihin ng sipit-sipitan? The pelvic bone ng mother. So, hindi nagkaroon ng pagkabasag ng hymen. So, yun yung iniisip niya na virginity.
Sabi ko, bakit ganun yung pananaw mo? Paano lalabas ang bata kung hindi bubuka yung puwerta? Sabi niya, that's it. Kaya nga siya virgin birth. Kaya nga siya, miracle. Sabi ko, parang walang ganong sinabi ang scriptures. Ang ibig sabihin ng virgin, ibig sabihin walang gumalaw kay Mary na ibang lalaki. Okay? So, technically, allow me to use these words, binuntis siya ni Holy Spirit. Hindi yung tao ang bumuntis sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng virgin birth. Pinanganak siya, wala siyang tatay. Hindi ibig sabihin na hindi bumuka yung puwerta ng nanay niya. Alam nyo, nakakatawa man yan, pero marami sa atin, we have different analogy or ano ba tawag dito? Caricature of God. Minsan, we have different caricatures of God. Pansinin ninyo, sa internet, there are lots of people who says, we are Jesus freaks! Nabasa nyo sa Facebook? Diba? Mga Jesus freaks. Ang sabi ng Exodus, thou shall not use the name of the Lord in vain. Do you think Jesus want you to be freak? Do you think Jesus want you to be abnormal? Iniisip ng mundo na ang mga Christians ay nasisiraan. Pero hindi ibig sabihin na dapat tayong maging siraulo. Nakuha nyo? So, there are a lot of people who uses God and shorten God into certain caricatures. Ano ibig sabihin ng caricature? Parang cartoon na mini-me. Oo, di ba? Mini-me. Pero pangit yung itsura niya, malaki ulo, maliit katawan. Mini-me, parang hindi tama. Okay? Hindi siya 'yon. At minamaliit ng marami ang Diyos because they do not understand who or what really God is. Okay? The first attribute that I want you to know about God is He is Spirit. Hindi siya a spirit, but He is Spirit. Bakit hindi a spirit? Kapag a spirit, kapag He is Spirit, ano? Ha? Ibig sabihin, yun na yun. Yun yung kanyang substance. Spirit siya. Hindi siya a spirit na tipong pwede siyang spirit, pwedeng hindi. Okay? He is a spirit, meaning yun yung substance niya. Wala siyang physical form. Ang tanong, Pastor, bakit merong mga ginagamit ng mga, lalo na ng mga taga-dating daan, na pampipilosopo na sinasabi na merong physical feature si God? Bakit? Kasi may throne. So, kung may throne, may puwet. Di ba? Reached by His outstretched arm. Ibig sabihin, may kamay. Di ba? God has wings. Kasi, kukuberan kanya ng kanyang malabay na pakpak according to Psalm 91. No. These are figurative language using physical illustrations to show His traits. Okay? Para ipakita yung kanyang mga katangian. Hindi ba mas magandang isipin kapag nagbibigay ng mga ilustrasyon si God? Heaven is my throne, the earth is my footstool. Anong ibig sabihin? Powerful, sovereign, He is in control. Diba? Hindi ibig sabihin na may paa ang Diyos. Hindi yun ang gusto niya sabihin doon. Okay? What He meant is, He is the Almighty God. He has all the powers over heavens and the earth. Understood? Okay. Ano ngayon ang importansya na malaman natin na si God ay Spirit? Sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Anong importansya na si God ay Spirit?
Okay. Buksan nyo yung Genesis 1. Sinabi dyan that the Spirit of the Lord is hovering above the waters. Tama? That is not, Moses is not referring about the Holy Spirit noong time na yan kasi hindi pa niya alam. Diba? Sabi ko nga sa inyo, noong Genesis, sa tingin nyo, alam na nila yung Trinity? Not yet. Therefore, anong iniisip ni Moses dyan sa sinabi sa Genesis 1? That the Spirit of the Lord is hovering above the waters. Tapos sasabihin, let there be light, sasabihin, let there be ganito, let there be ganyan. Anong nire-represent ng Spirit dyan? What does the Spirit of God pertains to? Dyan sa sinasabi dyan. Ano sa tingin nyo? Walang limitation? Ano pa? Ha? Ano pa? Pag na umiibabaw sa buong katubigan, Spirit ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hangin? Yung ba yun? Ganun lang ba? Or does it pertains to the power of God? Who is above the waters. Tapos biglang, and God said, let there be light. Magtataka kayo dyan, bakit binanggit pa yon? That the Spirit of God is hovering above the waters, tapos saka siya mag-uutos, let there be this, let there be ganyan. Ibig sabihin, the whole earth, the whole creation is hovered by the power of God at that point, at that time. Okay? So, anong pinapakita na God is Spirit? Anong importansya nun? Nabanggit ni Kuya Jerry kanina, ang isa sa mga importansya na God is Spirit, He is not limited. All-powerful. He is not limited. Bakit? Kung meron siyang physical body, can you be at two places at the same time? Pwede. Tapak ka dun sa borderline. Diba? Sa US, pwede mong gawin yun eh. Punta ka doon sa border. Diba? O kaya punta ka sa Illinois, sa Canada. Borderline lang yun eh. Diba? Pwede yun. Tapak ka doon sa border. You can be at two places at the same time. Anong movie ba yun? Kay Mandy Moore? A Walk to Remember. Ginawa yun ni Mandy Moore dun sa, kasi ang pangarap niya sa buhay, to be in two places at the same time. So, ginawa nung boyfriend niya sa pagmamahal sa kanya, dinala siya sa border. Ayan, tapak ka dito, tapak mo yung left foot mo, right foot mo dito. Ayan, you are at two places at the same time. Yun lang yun. Pero yung sense na talaga nasa two places ka, hindi mo magagawa yung pag may physical body ka. Diba? And God is, kumbaga, para siyang, hindi mo siya pwedeng i-describe na, hindi mo siya pwedeng ikahon. Okay? He doesn't have a limit. Okay? Hindi pwedeng sabihin na unlimited si God. Baka mamaya isipin nyo chick boy o mang inasal. Hindi lang siya unlimited, but He is limitless. Hindi siya unlimited. He is limitless. Kasi kapag unlimited lang, tuloy-tuloy lang. No. He is limitless. Wala siyang limit. Hindi siya pwedeng ikahon. Bibigyan ko na isang example na hindi siya pwedeng ikahon. Bakit hindi kasalanan sa Israel na patayin nila yung mga sinakop nila sa Canaan? Ha? Very good. Kasi inutos yun sa kanila. Therefore, inutos yun sa kanila, that is a command. Tama? And to be obedient to God, yun yung tama. So, kung inutusan sila ni God na pumatay, paano yun? Masamang pumatay. Does God contradicts? No. He is limitless. He's the one who creates the rules. He is the law. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Okay? Siya lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, parang unfair. Bakit? Mandaraya si Jacob, pero si Jacob ang pinili niya. Diba?
Si David, pinatay niya si Uriah, pero piniyagan siya ni God na mapakasalan si Bathsheba afterwards. At yung anak pa nila ni Bathsheba ang naging King Solomon. Di ba siya unfair? No. He's not unfair. He's limitless. Yun yung gusto niya eh. And He is Spirit. Hindi niyo pwedeng ikahon yung power ni God. Hindi niyo pwedeng sabihin, Lord, samahan niyo ako dito. Ito yung gawin niyo sa akin. Hindi niyo pwedeng sabihin yun. We are only bounded to what God wants us to be. Hindi niyo pwedeng sabihin na bukas magtatagumpay ako. Hindi niyo pwedeng sabihin yun. Hindi niyo pwedeng sabihin sa isang tao, hindi ka magtatagumpay bukas. How would you know? Okay? Bukod sa He is not limited, another thing that it is important to know that God is Spirit is, He is the source of life. Kaya nga, nung kinuwento nga ni Jojo kanina, no, isipin nyo nga, hinipan lang daw yung tao, the clay, the man from the dust. Tapos hinipan. And now, the man became what? A living soul. Diba? Nagkaroon siya ng buhay. Because God is the source of life. He is a Spirit. Hindi niyo ba napansin na even in the ancient times, iniisip nila na ang Spirit eternal? Diba? Spirit is eternal. And related to this is the second attribute na gusto ko i-share. Hindi lang siya Spirit. Second attribute is, God is self-existent. Ang sabi ng Acts 17:28 kanina, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya nagpasimula ang lahat, kaya tayo naging ganito. Diba? Anong meron? Bakit tayo ginawa ng ganito ni God? Because He is self-existent. Wala siyang pinagmulan, hindi mo siya pwedeng tanungin, saan po kayo nanggaling? Hindi kayang i-fathom ng ating kaisipan, pero walang pinanggalingan ng Diyos. Hindi siya bounded sa time. Ang tanong, ano ang ginawa ng Diyos bago niya nilikha ang sanlibutan? Ang sagot, ewan. Ambot. Diba? Hindi natin alam why He is not bounded with time. Anong ibig sabihin nun? What does this pertains to? Kung ganun pala, simple lang po. God is independent and existent. Kumbaga, hindi siya nakadepende kahit kanino. Kaya nga, don't challenge God. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. A-attend ako sa church. Andito ako, bago ko pa nilikha, ikaw, tapos i-challenge mo ako ng ganon? Lord, bigyan mo lang ako ng mapapangasawa, maglilingkod ako. So what kung maglingkod ka o hindi? Diba? Lord, tugunin mo lang tong prayer ko, I will give this to you. Ano ngayon kung ibigay mo yan kay God o hindi? Ano ngayon kung mag-offering ka o hindi? What is it before God? Kawalan niya ba? Last Sunday, I was invited speaker sa Caloocan. Isa yun sa mga shinare ko. Sabi ko sa kanila, hindi kawalan ni God ko, hindi kayo mag-worship. Deserve niya yun, hindi niya yun need. Naintindihan niyo? Magkakanta kayo o hindi siya mawawalan ng glory. Sinong mawawalan? Tayo. Why? Because we need to worship God. So kung hindi kayo mag-church, hindi kawalan ni God yun. Ayoko na mag-church kasi hindi ako tinutugon ni God. So what? Kung iisipin nyo, kung magtataray lang si God, so what? Ano ngayon? Huwag ka mag-church. So, mababawasan mo yung pagiging God niya? Of course not. He's self-existent.
Ang tanong, ikaw, will you survive without God? That's it. The next attribute that I'm going to share to you is His immutability or His perfection. God is perfect. Kaya nga nauso yung sinasabi natin lagi, tao lang, tao lang. Di ba? Pag nagkakamali, tao lang. Bakit? Kasi excuse natin yon dahil alam natin na hindi tayo Diyos at nagkakamali tayo. Ang sabi ng Malakay 3 verse 6, I, the Lord, do not change. Kung hindi nagpapalit ang Panginoon, hindi nagbabago ng isip, ibig sabihin, kung ginusto ka niya i-save, ginusto ka na niyang i-save. Hello? Wala nang atrasan yun. Dapat matakot tayo kay God because He is immutable or He is perfect. Okay? Ano ibig sabihin? God doesn't need improvement or He doesn't deteriorate. Sa bahay, ang bahay laging kailangan ng improvement because ang bahay ay nagde-deteriorate. Tama? Yes? Every structure deteriorates. But si God, hindi niya kailangan ng improvement at hindi rin siya nagde-deteriorate. Pansinin niyo sa prayer niyo. Bakit may mga prayer tayo that we insist? If God is perfect, therefore He knows what is good. Yes? He knows what is good. Kung di ka makapasa, He knows what is good. Kung nakapasa ka, He knows what is good. Kung hindi kayo nagkatuluyan, He knows what is good. Di ba? Salamat kay God. Sabi ko nga noon, nagkikwentuhan kami ni Sister Beck, ang dami ko opportunities na sinayang. Bago po ako naging estudyante ng UE, I was a scholar ng Meralco. Okay? At ang ano sa akin, ang requirement sa akin ng Meralco, kailangan ang kukunin mong course ay engineering. Okay? At nagbigay sila ng school. UP, LaSalle, or Ateneo. Isa lang doon. Pumasa ako sa UP. Okay? Pero dahil sa, sabihin na natin kalokohan ko, hindi ko tinuloy yun. Bakit? Una, wala akong barkada doon. Pangalawa, takot ako sa fraternity. Okay? Tapos, isa pang bagay, wala doon yung tinitibok ng puso ko, nasa UE. Kalokohan ko dati. Sinunod ko yun. Hindi ko naman nakatuluyan. Di ba? Foolishness. Taga-PUP pala. Oo. PUP pala, oh. Di ba? Hindi. Pansinin nyo, pero sabi ko nga, praise God. Kasi kung nasa UP siguro ako, malamang aktivista ako ngayon. Malamang aktivista ako ngayon. Kasi, a lot of LFS students, kahit nung nasa UE ako, challenging, sama ka sa amin. At some ways, noong time na yun, parang naniniwala ako sa kanila. Okay? Buti na lang, when I was in college, there are lots of my mentors na talagang na-disciple ako. Kumbaga, si God na nag-orchestrate ng lahat, and God is perfect. Di ba? So, hindi natin pwede suggest kay God, Lord, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. No, we are just bounded to the mercy and grace ni God. At pag naging ganon yung ating mentality, mas ma-appreciate natin everything that we have before the Lord. Okay? Pang-apat at panghuli, so yung iba po ay sa susunod na linggo ko na ibabahagi. God is truth. Hindi lang siya source of truth, kundi siya mismo yung truth. Sinabi yan ni Jesus Christ, I am the way, I am the truth, I am the life. Hindi niya sinabing, I am the source of truth. Hindi yon. Sinabi niya, I am the truth. Ibig sabihin, besides God, everything is what? Not true or, ibig sabihin, they are all false.
Besides God, everything is false. So, Pastor, si Allah ba at si Yahweh ay pareho? False. Ang pinoportray na God ng ibang religion at hindi katulad ng pinoportray ni Yahweh is false. Okay? Kaya si Vishnu, si Brahma, okay? Lahat ng mga Diyos na iniisip nila, even the Roman and the Greek gods, kahit si Thor pa yan at Avengers pa siya, walang magagawa yun because they are all false. Okay? Only God is truth. Ngayon, ano ang gustong ipakita nito? Kung He is truth, ibig sabihin, number one, walang ibang katulad niya. Okay? Pangalawa, if He is truth, reliable siya. Tama? Reliable. Walang ibang pwedeng asahan. Bakit? Truth siya eh. Totoo siya. Siyang katotohanan. So, wala nang ibang pwedeng pagrelayan o pag-asahan besides God. There's no strength besides you. Diba? Inaawit natin yan. God is the strength of our hearts. Wala nang iba. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Diyos. Kapag kinakanta ngayon, yung kanta na Awesome God, sa kayo wala nang ibang Panginoon, even when I was still binata pa noon, every time narinig ito, kinikilabutan ako eh. You know why? Maisip pa lang natin na walang ibang Diyos, matatakot na tayo doon sa mga pinaggagawa natin. Bakit? Kasi kilala ka niya eh. Tapos kilala mo siya. Di bali sana kung di kayo magkakilala. Okay lang yun. Bakit kapag gumagawa kayo ng sin, ayaw ninyong may makakakita sa inyo? Bakit? Eh, syempre, kakilala ako eh. Pero kapag ibang tao, okay lang na makita kayo. Why? Hindi kayo kilala eh. Di ba? Ngayon, yung ibang tao na hindi kilala ng Diyos, hindi niya kilala ang Diyos, okay lang yun. Pero tayo na kilala tayo ng Diyos at kilala natin siya, ibang usapan yun. Why? Alam natin na pag nakikita niya tayo, na-hurt natin siya, sasaktan natin siya, at alam natin hindi niya nagugustuhan yung ginagawa natin. He is the truth. So ngayong umaga, ito yung gusto kong iwanan sa inyo. Yung 4 na attributes ni God na importante muna as of now. God is Spirit, God is self-existent, God is immutable or perfect, and God is true. Dapat dito pa lang sa mga bagay na ito, ma-realize na natin, siya ang Diyos. At di siya nalulugod sa ginagawa nating mga kasalanan. At hindi niya hahayaan yon na manatili ka dyan dahil gagawa siya ng paraan para maitama tayo. Huwag na nating antayin na maging masakit pa yung pamamaraan. Kung kinakato ka na ng Panginoon, alam mo na, this is wrong, well, change your ways. Baguhin mo na yung daan mo. Meron ako isang illustration. Nung first time kong dinala sa Makati yung kotse, sabi ko, traffic sa EDSA. Okay, traffic sa EDSA. So, naisip ko, kasi nabasa ko sa Google Map, mayroong daan from Frisco, lulusot ako ng Santa Mesa, tapos dadaan ako ng San Juan, lulusot ako ng Mandaluyong, may daan papuntang Makati. Okay? So, sabi ko, kaya ko yan. May Google Map eh. Google Map. So, sinave ko pa sa Samsung ko, sa cellphone ko. Ito yung mapa. Kaya ko yan. Okay. Pero ito na.
Nung lagpas na ako ng presko at nasa Santa Mesa na ako, saan ako liliko? Why? Kasi doon sa Google Map, may pangalan yung street. Pero doon sa mga nililiko ako, wala nang pangalan yung mga street. Alam nyo, ang yabang ko pa nun eh. Ang yabang ko pa nun. And it took me, siguro, kung nag-EDSA ako, nakarating ako on time, kahit na matraffic. Pero it took me 2.5 hours bago ako nakarating ng Makati. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating ko ng Santa Mesa, pasok ako ng San Juan, hindi ko malaman kung saan ako papasok kasi hinahanap ko yung New Manila. Hindi. Yung Little Baguio. Hinahanap ko yung Little Baguio. At hindi ko makita-kita, nabagsak ako ng Green Hills. Okay? Pagpasok ko ng Green Hills, patay, Green Hills to. So, lalabas na naman ako na EDSA. So, liko ako. Bago mag-SEC, liko ako, kanan ako. Pasok ako doon. So, okay. Nakarating ako hanggang Shaw. Yes. Nasa Shaw na ako, Mandaluyong na to. Kaso, hindi ko naman malaman kung saan ako papasok para makarating ako ng Mandaluyong City Hall. Saan ako nabagsak? Sa may Kalentong. Okay? So, papasok ko ng Kalentong, kanan na naman ako doon sa may Pure Gold. Sabi ko, pambihira. Sige, experience is a best teacher. Sige, pasok ako doon. Pagpasok ko doon, eto na, nakarating ako ng Bonnie. Pagdating ko ng Bonnie, yung palang Mandaluyong City Hall, paigot pala yun. Rotonda pala siya. Okay? Nagkamali ako ng liko, hindi ako nakaliko dun sa dapat kong likuan papuntang Makati. Naliko ako kagad, napakanan ako ng maaga. Okay? So ngayon, ang nangyari, nabalik ulit ako sa Bonnie. So sabi ko, ayoko na, mag-e-EDSA na ako. You know what? Yung foolishness natin, don't think that you know everything about God. Huwag nating ikahon ng Diyos. Huwag nating isipin ito yung alam ko patungkol kay God. Isipin mo that you are the creature. You are not the God. At nakakatakot isipin yon na nagmamarunong tayo before God. Hello? So in everything you do, kaya nga ang scriptures lagi siyang, in everything you do, seek God first, hanapin mo ang Panginoon, renew your mind, laging binabalik tayo kay God, kay God, kay God, kay God, kay God. Okay? So I challenge everybody, know Him and submit to His attributes. Okay po? Tayo po tayong lahat. Father God, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay, for you are indeed the wonderful God who sees everything in our lives. Indeed, Lord, you are spirit and hindi ka limited, O God. You are limitless, Lord. You are self-existent. That's why, Lord God, hindi namin kayang arukin yung kabutihan mo at yung kahusayan mo. Hindi ka namin pwedeng utusan, Panginoon, o i-demand or i-command. You are perfect, Lord. That's why you know everything that is correct. Kaya nga, we should submit before you. And you are the truth, Lord God. Kaya hindi ka namin pwedeng lokohin. I pray, Lord, na yung mga attributes na ito ay maintindihan ng lahat. And as we go on in studying these attributes of yours, I pray, Lord God, na mas lalo kaming humble before you. Salamat sa iyo, Panginoon, at we submit sa iyong kabutihan at sa iyong kagandahang loob. At naniniwala kami na ikaw ang Diyos na siyang tutugon at aabot sa iyong mga minamahal sapagkat kami, Panginoon, ay nilikha mo because you love us. Niligtas mo because you care. And we are here, you preserve us because of your grace. Thank you, Father God, sa iyong lahat ng papurit masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.